Good morning. Good morning po sa lahat at mga naandyan sa kabilang panig ng HTBC ng lockdown. Magandang umaga. At ako'y natutuwa at natin excited po sa ating intercession. Isa sa pinakamahalagang ministry ng church. Na-mention ko po sa inyo yung three-legged chair, di ba? Three-legged chair. O yung ating observation sa ating current situation. Yung current situation natin, global situation. Hindi lang Philippines. Kitang-kita natin dito pagka ito po'y act of God or ito'y inalaw ng God, ang buong mundo ay fearful or nag-i-strive or nag-i-struggle. May binubuno ang buong mundo at ito may kinalaman sa COVID-19. At ang reason kung bakit ang buong mundo is so concerned na mapagtagumpayan niya ito, ang virus ay invisible enemy. Ang COVID-19 ay plague o virus. Okay. And the world is fearful. And ang reason sa fear, bakit natatakot? Death. Dahil by nature, ang tao is afraid to die. Okay. Pero hindi lahat ng tao ay hindi nakakakilala kay Jesus. Marami ang nakakakilala kay Lord Jesus. Kaya yung takot sa kamatayan ay isang reason na maring masabi ko na katulad ng title ng message natin on Sunday, faith mixed with unbelief. Kung natatandaan ninyo na yun ang lesson, title ng lesson last Sunday. O yun ang tiningnan nating message nung last Sunday. Doon tayo nakafocus. Pero gusto kong tanungin kayo at ang inyong mga sarili ay tanungin ninyo na ikaw na nananalig kay Lord Jesus. Okay? Sigurado ka ba na wala kang unbelief? When it comes to dying, yung iba sa inyo naka-experience na yung situation ng between life and death situation sa kanyang buhay. Nag-agaw buhay, nakaranas na ng gano'n. Now, ang question ay, ikaw ba yung nagkaroon ng fear during the time? It is normal na magkaroon ng fear sa tao. Pero yun ay pwede naman nating mapagtagumpayan. Hindi naman tayo kailangan manatili doon sa fear. Kasi ang fear is the opposite of faith. Now, faith mixed with unbelief, ang question ay, possible ba yun? Na ikaw ay merong faith, pero meron ka ring unbelief in your heart. Well, binigyan ko kayo ng mga scripture verses na uulitin ko ngayon at paliliwanag ko. Now, ang ating tinignan before Sunday at yung previous Sunday ay tungkol doon sa 10 virgins or the so-called virgins. Alam niyo naman ang thinking ng mga tao once you are saved, you're saved. At saka ang tao, meron siyang nasa-sense niya kung siya nasa end time na. Actually, panahon pa nila Apostle Paul, Peter, noong time nila, akala nila end time na yun nung. Tanong sila ng tanong kay Jesus, they were so eager kung kailan ba yun at saka anong sign nito. Hindi yan ang titingnan natin ngayon, hindi eschatology. Ang titingnan lang natin, sisiruin lang tayo ay dun sa faith mixed with unbelief. Doon lang tayo magsisiruin. Now, ito, yung faith natin, na yung ang ating theme for the year, di ba? Yung experiencing plenty in 2020. Experiencing plenty in 2020. Yun ang ating theme. At doon tayo, new thinking for a new believing. New thinking for new beginning. Kailangan natin yung new beginning. Kailangan tayo magkaroon ng new thinking so we will experience new beginning. And new beginning means a positive
beginning in our lives. Positive beginning. Now, yung 10 virgins, senior ko nung last time, they look alike. Magkakapareha 10 virgins nga sila. Hindi lang yon. Ito ay kapareha doon ng mga church people na nag-attend sa church. They look alike each Sunday. Every Sunday, they raise their hands, they cry, they pray. They look alike. Parehong-pareho yan. Walang kaibahan yung dalawa. Now, ang kailangan lang nitong maintindihan ng marami ay kailangan natin yung renewed nature pagka tayo pumasok sa kingdom of God. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So ito yung stand ng mga Christians. But look, tuwing kayo sa akin sandali, tinan ninyo. So basahin natin ng malakas. Ready? Okay, go. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Okay, all things. Yung mga lumang bagay ay passed away, na wala na, luma na. Tagalog, tinan niyo. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Kaya tinatanong ko itong hypothetical question na ito noon pa. Ikaw nga ay new creation, pero do you have a regenerated mind? Ang isip mo ba regenerated na? Nagbago ba ang panlasa mo o ikaw magpapatis pa rin pag kumakain? Ikaw mahilig pa rin sa bagoong at saka heko. Lalo na tigmangga. Di ba? Nabago ba ang taste bud mo? Nabago ba ang thinking mo? New creation, pero do you have a new mind? Nabago ba ang pananalita? Nabago ba ugali? Nabago ang kilos? O Kristiyanong bastos pa rin? O Kristiyanong chismosa pa rin? O chismoso pa din? Ang ibig ko sabihin po, hindi resurrected life ang nakikita sa isang tao. Hindi na-experience ang resurrection life. Now, kaya ang topic natin ay isang palaisipan. It is faith mixed with unbelief. Pero napakahalaga ng lesson natin na Sunday. Dahil ang bawat tao ay may nararanasan na ganito. Do you agree na ang bawat tao ay may nararanasan na meron siyang, naniniwala naman siya sa Diyos, pero meron siyang unbelief sa kanyang lifestyle? Nakikita doon sa kanyang pamumuhay. Ito ang common sa mga churches. Churches, tinutukoy ko ito. Ito common. Saved by faith, saved by the grace of God, faith. Okay, by faith in Jesus Christ, by the grace of God. Naniniwala sa Ephesians 2:8. Not by works, lest anyone should boast. Naniniwala doon. Okay? But, sa lifestyle at saka doktrina ng church, hindi nila matanggap na grace, pure grace. Ito ay mixture ng grace and law, kautusan. Yan ang karamihan. Hindi majority ng mga churches ay pure grace. Actually, yung mga nagtuturo ng pure grace, inaalisan ng mga taong gusto a mixture of grace and law. Okay. So, kaya ito yung ating lesson. Nag-zero in tayo dito. At alam nyo, lalo na
baguhan, hindi niya masyadong maintindihan kasi siya nga mismo walang faith pa eh. Pero how about the church people like you are? Do you agree na ang faith mo ay merong mixture ng unbelief? Nag-agree ba kayo doon? Kaya mahalaga ito. Tingnan nyo, magkakamukha yung 10 virgins. Pero pare-pareho silang invited and they came. Lahat naman ng mga tao invited eh. Pero yung iba nagdahilan. So ayaw ni Jesus yun. Sa kwento ni Jesus, nag-anyaya sa isang piging pero marami nung inanyayahan, nagdahilan. At kung ano-ano mga dahilan. Yung isa, ako'y nag-asawa. Hindi ko maiwan. Ang asawa ko, para mawawala ang asawa pag siya tumugon. Inanyayahan eh. Pero yung iba, bumili siya ng ilang pares na baka, tetestingin niya. Ikaw ba, bago bumili, na ang purpose mo, gamitin mo doon, bibilihin mo muna, tsaka mo tetestingin, o tested na yon. Di ba nakikita niyo, puro alibay? Nagigets yung mga sinasabi ko. Yung iba may kinalaman sa business, maraming dahilan. Pero ang pananampalataya sa Diyos ang magbibigay sa atin ng blessing. Ang daming katuran. Yes, I know. Pero bakit ang lifestyle iba? So, ang mixture, itong faith mixed with unbelief, common. So, ito ang bottom line. Dito na ako seryosohin ko rito. We will have to deal with our unbeliefs. Yung unbelief natin, yun ang i-deal natin. Kasi if you will not deal with your unbelief, you cannot remain with your faith stronger. Nakita niyo ba yung point? You cannot be strong in your beliefs. So, ang i-deal dapat, ito ngayon, yung last Sunday, nakasiroin, how to deal with unbelief, yun dapat. Pero hindi Hindi maiintindihan ng mga iba na yung iyong faith ay mixed ng unbelief. Dito, bakit napakahalaga na ang unbelief, maalis? Kasi Jesus sa Matthew 13:58, Jesus Christ did not do many mighty works there, do sa lugar na yon, because of their unbelief. Ang unbelief will hinder the works of God. Unbelief will hinder the manifestation of healing. Healing. Hindi magwo-work. Kaya, nung si Jesus nagpunta doon sa isang lugar, dito sa Mark chapter 5, verse 36 to 37, as soon as Jesus heard the word that was spoken, ano yung spoken? Huwag nang abalahin ang Panginoon. Patay na ang bata. Okay, now, sabi rito, do not be afraid, only believe, sabi niya. So sa verse 37, and he permitted no one to follow him except Peter, James, John, the brother of James. Bakit pinili niya yung kanyang mga kasama? Because he cannot do mighty works if there is unbelief. Seryoso ito, patay na bubuhayin. So, hindi pwedeng may kasama siya doon na mayroong unbelief. Nasusundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? So, doon tayo nakasiruin at yun ang ating tinitingnan nung last Sunday, yung faith mixed with unbelief na meron tayo. Meron ako sometimes. Ikaw ba inaamin mo na meron ka nun? Sometimes, huwag mo sabihin marami. Hindi naman all the time. Sometimes lang po. Sabi mo sa katabi mo, sometimes. Yun. Minsan-minsan. Kailan natin test yung unbelief mo? Kailan?
sa seryosong sitwasyon. Crisis. Seryosong sitwasyon. Between life and death situation, doon matetest, lilitaw ang iyong unbelief. Kamatayan ng iyong mahal sa buhay, lilitaw ba doon ang iyong unbelief? Yes. Pero ito ibang sitwasyon. Ito yung pagbabalik na ng Panginoong Jesucristo. Bistado. Walang makakawala. Walang lulusot. So, kung ito'y warning, there is a possibility that it could happen to any one of us. Yes? No? Yes? Agreed? Malaking possibility mangyari ito sa kahit na kaninong sinasabing sarili niya ay mananampalataya. Because it is a warning. 10 virgins ba naman 5 foolish, ang 5 wise. O ngayon, which one are you? Are you the wise or are you the foolish? So, kaya sabi ko, huwag mo na sabi, ako wise. Ako siyempre wise. Okay. Masyado ka mabilis kasi pagdating sa sarili mo Ikaw na. Laging ganon. Mas mabait ako sa kanya. Ikaw na. Di ba? Feeling holy. Holier than thou. Attitude. Mas banal ako sa kanya. Yung kasalanan hindi mo nagagawa na nagawa ng iba, galit na galit ka doon sa nakagagawa no kasi yun ang weakness niya. Hindi yun ang weakness mo. Yun ang strength mo. Pero maaaring yung weakness mo, yun ang strength naman nung pinupulaan mo. Because we judge too easily. Nakakita natin yun. Na totoong-totoo yun. Kaya ang utos ni Jesus Christ, sabay-sabay tayo, "A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples if you have love. You have love for. You have love for one another." Kung meron kang pag-ibig sa isa't isa, malalaman na ikaw alagad ko. Ano ibig sabihin nito? You will not easily judge people. Kaya tinanong ko sa tropa, isang hypothetical question, sabi ko, bakit kaya iniutos ni Jesus na love one another? Ay nakikita mo naman, di naman madaling ibigin ang mga pasaway. Hindi naman madaling ibigin yung matapos tulungan, traidorin ka. O mananagot sa iyo. O babaliwalain yung nagawa mo. O makikita yung isa. Sa 100 mabuti na ginawa mo, okay, sabi nyo ngayon, sa 100 na ginawang mabuti, okay, isa ang mali mo. So 99 naman ay mabuti, isa ang mali. Aba, ang minamagnify yung mali. Yung pagkukulang mo. Now, tingnan nyo, may ibig mo ba yung taong ganon? Kay Jesus, oo. Sabi niya, sabi niya, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. By this all will know. Sa pamamagitan nito, by this all will know that you are my disciples. Kasi hindi ka pangkaraniwan. So, pwede ba tayong magbago? Yes. Kailangan lang makita natin ang ating sarili at isisiruin natin doon sa unbelief. Bakit pa ulit-ulit mo nagagawa ang kasalanan? Unbelief. Unbelief. Hindi ka na pinag-uusapan natin na ang pumatay kay Jesus, hindi mga Roman soldiers, hindi mga religious leaders. Ang pumatay kay Jesus ay sin. Kung walang sin, He will not have to die. Lahat ba kayo dyan ay nag-agree? Na kung walang kasalanan, hindi niya kailangang mamatay. The wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. In Christ Jesus our Lord. Doon niya sinolve ang problema ng death. John 10:10, I have come that they may have life. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy.
Paano ba nagnanakaw ang mga magnanakaw? Pwedeng budol-budol, pwedeng malilin lang. Nagigis mo sinasabi ko? Kasi siya mong pera, pwedeng manakaw nang hindi ka ninakawan talaga ng hinold up. Mangungutang na hindi nagbabayad. Nabola ka, nababayaran ka sa katapusan. Yung pala katapusan ng mundo. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Nakukuha niyo ba siya? Sabi ko. Now, sabi niya, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Kaya ayaw niya yung maghusgahan. Ayaw niya mag-awayan. Ayaw niya. Ayaw niya maglaban-laban. We're not fighting against flesh and blood. Tinuro ni Apostle Paul. So niya, new commandment I give to you. If you are friends of Jesus, you will deal with the problem, not with the person. Kung ang mga tao ay friends ni Jesus, hindi nila aawayin ng DSWD na nagdi-distribute ng kulang kasi may pinagmulan kung bakit kulang. Now, ito ang aking point. Ito ang aking point, yung unbelief. Tanyo, napakaganda na nga ng, kung if you're friends of Jesus, you will deal with the problem, not the person. Hindi yung person ang atakihin mo. Ang atakihin mo yung problema. Yun lang problema. Tignan nyo, ang God, yan ang ibig sabihin ng grace eh. Ang inatake yung sin, hindi yung sinner. Dinil ng God ang sin. Sineparate niya yung sin. Yan ang tawag doon, grace. Sanctified. Ibig sabihin sanctification, hiwalay. Yan ang ibig lang sabihin doon, napakasimple ibig sabihin, hiwalay. So ibig sabihin, inihiwalay niya ang kasalanan sa makasalanan. Eh di yung makasalanan katwiran niya. Huwag mong sasabihin ganyan yan. Huwag mong magbibintang ng ganyan yan. Huwag mong a-accuse niya ng ganyan. Wala na yung condemnation. Inalis ko na ang kasalanan niyan. Paano niyo po inalis? Binayaran ko. May problema ka ba doon? Kung bayaran ko ang utang mo, may problema ka ba? Sabi, wala ka ng utang. Bakit? Binayaran siya nagbayad. Ayaw kong sabihin ng pangalan. Bayad na. Hindi ho, bayad na ho kayo. Hindi ka makapaniwala na may mabait na tao na magbabayad ng utang mo. Yan ang ginawa ni Lord sa atin. Ang 5, wise. Ang 5, foolish. Bakit sila naging so foolish? Kaya yun ang tinitingnan natin dito na yung faith, merong mixture. Tapos ito, tinan nyo ha. Ang problema ng COVID, sinosolve ng, nakikita ito, observe sa 3. Andito yung government. Tapos community. Pagkatapos, church. Yun ang 3. Ngayon, ang government, meron tendency na i-overdo. Overdo, exaggerated yung kanilang sistema. Pwede. Nakikita niyo ba yan? Totoo ba yan? Exaggerated. Maggagawa yan ng barricade sa highway. Tapos aabalahin ng mga tao. Wala namang pan-testing ng miski temperature man lang. Nung una. Natatandaan niyo? Tapos haba ng pila niya. Inabala lang ng inabala. Tapos wala naman pala. Now, tinan ninyo. Kung iisipin mo yun, bakit mo pa ba inaabala ang mga tao kung wala ka naman pan-testing talaga? Hindi ba ang purpose ng barricade na yun? Para makontrol mo yung pasok? Tama. Amen ba tayo doon? Mag-pay attention kayo sa sinasabi ko. Tama? Yes. Ang purpose noon, para ma-control yung spread ng virus, wala naman silang pan-check. Bakit pa sila nag-aabala? Ito magagalit naman ang community. Hindi nila maintindihan yan. So, 3 ito. Government. So, ang government, nag-iimbento ng sistema. Trying to formulate sistema. Wala pang isa mang gobyerno sa buong mundo na masasabi natin na nagtagumpay ang sistema nila.
Ang kaso ng COVID-19, it keeps on rising. Okay, so, pag sinabi ko yung figure, ang latest figure, na-nervousin na naman. Sinong mas nervyos na mamatay kung hindi yung hindi niya sigurado kung anong kahihinatnan niya pagkatapos niya mamatay? Yung wala siyang assurance. Nakikita niyo ba sinasabi ko? At least, pukpok ang mga taga-HTBC. Hindi naman po nagmamalaki. Hindi po. Meron lang tayong gift na gano'n. Na inulit-ulit ko yun. Kailang maintindihan mo. May babahagi mo lang. May babahagi, ibig sabihin may bibigay mo lang. O may share mo lang. Ang isang bagay na meron ka. Ang wala'y wala. Ang meron ay meron. Kaya kung wala, paano ka makakapag-share? Kaya marami ang hindi makapag-share, hindi sila sigurado. Hindi na alam ang assurance ng salvation nila, kaya hindi sila makapag-share. So, marami ay kakaunti dahil hindi sila maliwanag ang tungkol sa kanilang kaligtasan. Nag-guess nyo ba sinasabi ko? At yung iba naman may halong pananakot, at yung iba may halong believe sa knowledge. Alam niyo, may informational. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Maraming tao well-informed but not transformed. Pakinggan niyo uli, ha? Marami mga tao ay well-informed about the Bible, about God, but not transformed. Hindi transformed ang buhay, pero well-informed. Example na lang yung Pharisees. Lalayo pa ba tayo sa Bible? Di ba yan ang hinihintay ang Messiah na ando na hindi pa nalalaman. Parang ito na hindi pa makita. Ganon. Ganito yun. Kami na mahal ng Panginoon. Wala kang pwedeng ipamigay ng wala sa iyo. Wala kang pwedeng ibahagi ng wala sa iyo. Kailangan muna nasa iyo. Now, tinan nyo. So, ang government, ito na. Wala itong immediate solution sa problema. So, may ayuda. Walang naman sa pira. Kaya ano pira virus ang problema ng Pilipinas. Okay, nakikita niyo ba ang aking point? Kaya, ang nangyayari, tinan ninyo, ang community na iwanan confused. Ang community na iwanan na mistrust sa government. Ay tuloy sumunod. So, ang ginawa, sa apilitan ng ito, militar na. Okay, ang ginamit para sila sumunod. Pero tinan nyo, kung sumunod, nasolve ba? Nagigit siya ako, pasok ko sa loob ng bahay. Sabi ng mga tao, Sir, wala ho kaming bahay. Dito kami nakatira sa kalye. Mahirap mga, isip na naman ng kamot na unang gobyerno. Paano ba gagawin ko sa mga ito? Gumawa tayo ng isang temporary shelter. Hanggang kailan? Mag-aayuda. Hanggang kailan? Almusal, tanghalian, hapunan. Kinabukasan, almusal, tanghalian, hapunan. Kinabukasan, yun din. Pasok sang araw, labas kinabukasan. Kakain na naman. How long can you support kung lockdown, no one works? Wala namang business. So, pati ang taxes, nag-drop. Government. Maring exaggerated ang action o delayed. Ngayon, ang community, anong response ng community? Yung iba, yung masunurin, kakonte kaso. Pero aalaguhan yan in a short period of time. Tuwan-tuwa kayo, may 15, yes, alago. Paano yung second wave? Paano kung napasok ka na naman ng invisible enemy, ang isang community, napasok na naman? Manguhuli-pulis, ikukulong. May COVID pala yun, ikinulong, inihalo doon sa walang COVID. Tuwan-tuwa ang preso, yes, libre tayo. Anong libre? Hinaluan ka na naman ng iba. Kumalat na naman doon. Itong government, itong community, parehong giba, parehong hindi effective. Ang natitira na lang church, di ba tatlo yun? Government, community, church. Ulitin nyo. Government, community, church. Ang natitira church. Sa tatlo, pinakamatatag church.
Ang church ang tutulay. Ang church ang ilaw. Ang church ang asin. Ang church ang may direction ng God. Ang church. So may role ang church na dapat ipinaiiral. To overcome fear of death, we will have to talk, di ba, wise, if we talk about eternal life. Lahat ba ng mamamatay ay COVID? Lahat ba ng mamamatay ay bypass patient, tulad ko? Lahat ba ng mamamatay ay may problema sa lungs? Lahat ba ng mamamatay diabetic? Hindi ba napakarami namang reason? At saka kahit na wala ka namang sakit, isang araw titigil din sa pagtibok ng puso mo, susulender din yan. Yung iyong heart na yan. One day, it will stop beating. Deadball ka na. So ano yun? Eventually, may experience mo rin yun. And everybody is so fearful. Why? Because of unbelief. Ang fear, resulta ng unbelief. Okay, so, since ang global issue ay related doon sa death, di ba? Takot sa COVID because of death. Now, ito ang aking striking question eh. Would it be wise if we talk about eternal life? Ito yan, sinulat ko rito sa akin. Kasi naalala ko gumawa ko ng striking statement. Hindi ba? Tapos ito pa, ang aking isang striking question. How would you benefit out of this lockdown? Ang lockdown ba may benefit? Of course there is. Ito ba ang time na may fellowship ang bawat family? Oh. Naglalakad nga ako mula sa pastoral papuntang plaza kagabi. Ang plaza kasi yung sa unahan ng church. Yung sa harapan ng church, yun ang plaza kasi nakakaikot-ikot ako doon. Yung baryo, yung aming pastoral. So, nagpunta ako doon sa plaza. Nakasalubong ko si Brother Manor. Nagkwentuhan kami. Okay. Sabi niya, meron ba tayong benefit sa lockdown? Ba, sabi niya, opo, Pastor, alam niyo, naging close kami ng tropa. Itong mga volunteers sa lockdown. Naging close daw sila. Malulungkot nga raw sila. Hindi alam nila kung hindi sila matutuwa kung sila magkahiwa-hiwalay pa eh. Nagkaroon sila ng closeness. Kumusta naman kayo dyan? Ang pamilya ba ay nagkaroon ng closeness? Oh, busy sa mga internet. Sa wifi. Busy sa wifi. Busy sa kabilang linya. Messenger, Viber, kung ano-ano yan. Facebook. Alam mo yan? Yung mukhang libro na yan. Yan ang ano eh. Yan ang problema ng marami. Kaya wala akong Facebook, wala akong Messenger. Okay. Nalis ko na yung mga yan. Hindi ko sinasabi magalis kayo, okay? Now, since na yung lockdown, okay, naandyan na, meron bang benefit ito? Hindi ba ngayon mabibisto mo kung sino ang tunay na leader at saka hindi? Dito mabibisto mo kung sino ang corrupt at saka sino ang hindi. Dito mabibisto mo kung sino ang politikero at saka kung sino ang hindi. Kukontrahin yung policy tungkol doon sa lockdown para kunyari mamigay ng kung ano-ano at siya mismo namimigay. Pero nakikita ninyo inaano niya yung hindi iniintindi ang policy ng gobyerno, yung authority ng gobyerno. Natatandaan niyo ba yung senior ko noon sa Romans? Di ba nakikita niyan? Yung mga hindi nagsunod, hindi sumunod doon sa sinasabi ng gobyerno, yun ang pinakamaraming kaso, yung mga pasaway. Okay, tinan niyo. Therefore, whoever resists the authority, resists the ordinance of God. And those who resist will bring judgment on themselves. Sila ang pinakamaraming kaso, yung mahilig sa liberty. Sabi I must have liberty. Sabi ganyan. Kailangan ko yung freedom. Okay. Statute of liberty.
Ewan ko lang kung bakit babae yung liberty. Now, wala natin pag-usapan yung Amerika. Pero, napakarami kong gustong i-share sa inyo. So, if it's within God's plan, sa tingin nyo, sabi nyo, ay nako, ang mga tao na COVID. Nagugulat ba ang God sa mga sitwasyon? Is God, our God, tinan nyo yung unbelief, tinan nyo. Do you believe God knows the end from the beginning? Siya nagsabi nun ako ang Diyos. Ako naghahayag ng katapusan sa simula pa lamang. Ako yun. So, nagulat ba siya? Nakukuha niya ba siya? Sabi ko, wala, hindi nagugulantang ang Lord sa mga sitwasyon. Si Moses nagulantang nung nasa dead end siya. Sinisisi na siya ng mga tao, handa na siyang batuhin. Dagat nang nasa harapan niya. Sabi ng God, ano yung hawak mo? Ano yung nasa iyong kamay? Sabi niya, rod. Yan ang iyong power. Yan ang iyong authority. Yung tungkod ng authority. Itukod mo, turo mo pabukahin mo ang dagat. Sinunod niya ba? Aroy, bumuka nga. Nagugulat pa pagka gumagawa ang Diyos ng kanyang kapangyarihan. Ba't mo pa tinawag pang Diyos? Tapos nagdududa ka naman. Ang Diyos ba may hawak ng buhay? Opo. O bakit natatakot kang mamatay? Siya naman may hawak ng buhay. Mamatay ka ba kung hindi ka looban? Kung hindi mo pa oras? Hindi, yun po'y tanong talagang tunay. Tanong na tunay. Ikaw ba'y mamamatay kung hindi mo pa oras? Sagutin niyo nga ako doon. Ngayon, ang ating isisiruin dito yung unbelief. You have to take care of your unbelief. Kailangan ng unbelief, maalis mo. Okay. Dahil, nung gagawa si Jesus, nung miracle, sabi niya, and He permitted no one to follow Him. Tinanin niya yun. He permitted no one to follow Him except Peter, James, and John, the brother of James. Sila lang ang makakasama niya na ang belief kasama niya, kaisa niya. Mahirap kasama sa mission. Yung may unbelief. Mahirap. Now, ito na. Tignan niyo. Yung 10 virgins, magkakatulad sila, pero lumitaw ang difference nila nung sitwasyon na yung dulo na, yung pagbabalik na ni Lord. So, ikaw, kailan lumilitaw ang iyong unbelief? Diba? Crisis. Yung kagipitang sitwasyon na wala kang asahan iba kundi ang Diyos. Doon matetest ang iyong unbelief. So, ngayon, mga minamahal ng Panginoon, kayo na mga nandiyan sa kabilang dulo. Ina-admit mo ba nang ikaw dumating doon sa dulo ng buhay mo, yung kawigipit na gusto mong kontrolin ang sitwasyon. You don't believe God, you believe yourself, or you believe what you think. Yes. Amen ba tayo doon? Iyon ang akin tinitingnan nung Sunday. Kaya sila ay foolish. I-share ko yung maya-maya lamang yung tungkol sa Galatians. No? Pero gusto ko makita ninyo kung bakit sila foolish. Naghintay sila sa bridegroom. So, ibig sabihin may affection sila sa bridegroom. Nainip. O lahat sila ay nainip. Dumadating ba kayo na may pagkainip? Nakatulog. Lahat sila ay nakatulog. Okay? Tapos nung dumating si Lord Jesus, doon tumingin kayo sa akin. Kung ikaw ba may kulang, alam mo ba o wala? O hindi? Di ba kung kulang ka na sa mantika? Kung kulang ka na sa pangsahog? Kung kulang ka na sa gulay? Kung kulang ka na sa asukal? Yung mga basic needs mo. Yung ba'y alam mo, hindi mo alam. Kung kulang ka sa langis, alam mo ba o hindi mo alam? If your faith is weakened, do you know or you do not know
Alam mo ba o hindi mo alam? Okay. So, yung oil, wag na nating, hindi yun Holy Spirit. Mari ba naman Holy Spirit ay nauubos? Hindi naman Holy Spirit mauubos ang langis. Hindi naman pwede yan. It cannot be. Yun ay example ng lack of preparation. May lampara tapos walang langis. Tinakbo mo sa sakyan, walang gasolina. Ilan sa inyo naubusan ng gasolina? Sa daan. Lack of preparation. Hindi mo kasi chinecheck eh. Nakukuha niyo ba nga kasi nasabi? Nasusundan niyo na ba ako? That there is unbelief inside you that you have to take care of. Tingnan niyo. Sabi ni Jesus, for assuredly I say to you, whoever says, Mark 11:23, tingnan niyo. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Tandaan ninyo ito. Okay, sabi mo sa katabi mo, tandae. Kung sabihin ni naman sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig. Hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na mangyayari, sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Meron ka ba mga prayer na kabibigat na panalangin na inihiling mong mabuhay o gumaling, ganyan. Tapos sa heart mo, mamatay na ito. Nagkabala ka pa mag-pray ng healing. Kaya kung kayo kasama ko, alam mo, pagka nagpe-pray ako ng mga ganahin between life and death, obserbahan niyo ang prayer ko. Panginoon, ang iyong perfect will siyang mangyari. Hindi ako nagre-request ng kasi nangyari na sa akin yan. In-request kong mabuhay yung mamamatay na. Nabuhay wala sa sariling isip, mura ng mura. Araw-araw minumura. Kasi wala na sa sarili niya eh. Ang sakit niya kasi sa utak eh. Naoperahan siya, nawala na sarili. Hindi na niya kilala mga anak, hindi niya kilala ang asawa. At dumudumi na siya sa ano niya. Wala naman silang ibili na masyado ng diaper. Bumaho yung buong bahay. Napakadumi. Para silang may baboy sa loob ng kanilang bahay. Years. Magmuhat na nagtanda ako, Panginoon. Hindi na ako hihiling sa iyo ng sambagay na ako ang may gusto. Ang hihilingin ko lagi ay ang kalooban po ninyo. Ang kalooban ng Lord, yun ang higit na mahalaga. Halimbawa, ako ako'y nabuhay pa, ibig sabihin niyo, ang kalooban ng Diyos, gamitin pa niya ako. Kung ikaw ay nabuhay pa, kalooban ng Diyos, gamitin ka pa ng Diyos para sa kalawalatian niya. At kung tayo, hindi pa tayo binabawian ng buhay, hindi ko sasabing namatay eh. Parang end yun eh, parang dead end. Binawian. Uuwi na tayo sa Panginoon. Nagagets mo siya, sabi ko. Marami nagsasabi, ganito pala ang Christian, napakasarap pala. Bakit pa ngayon lang ako naging Christian? Okay, balik rin natin yan ha, langit. Ganito pala ang langit. Hindi kanyang i-describe. Hirap nga si John eh. Sa Revelation, dinescribe ko anong langit. Ang karsada, ginto. Ang palitada, mga diamante, precious stone. Palitada lang yun. Julius, magpapalitada ka diamond, esmeralda, mga mamahaling hiyas. Yan ang ipapalitada mo. Pero ang mahal doon, yung batong buhay na nakukuha sa ilog. Kaya pag nakapagpuslit ka niya sa kamatayan mo at nadala mo sa langit, mahal yan doon. Kasi yung mga naan doon, mga precious na, yung pinapahalagahan dito, tuntungan lang yan, palitada lang yan. Wala yan. Sabi mo sa katabi mo, wala yan. Yan ang sinasabi doon. Pero hindi niya may describe. Sinisikap niyang i-describe kung gaano kaganda. Naisip siya kung ano yung Hindi niya ma-describe kung anong kaganda. Ngayon sasabihin mo, ganito pala ang langit, ba't hindi pa? Ba't ako'y natakot pumunta rito? Ikaw eh.
because of your unbelief. Kaya ka nandito sa lupa, gagamitin ka pa. Pag ikay wala na rito sa lupa, tapos ka na sa role mo. Madali bang intindihin yan? Ha? Okay. Faith mixed with unbelief. Alam niyo yung mixture sa grupo, yan ang nagpapalaki ng problema natin. Yan ang laking sakit ng ulo. Yung mixed multitude. Okay? So sa natural, ito sa ating kalagayan sa ngayon. Pero ito, ang pinag-uusapan kasi dito, ganito. Yung foolish, humihingi ng langis. Hindi transferable. Hindi pwedeng ipamigay. Okay? Kaya hindi siya binigyan. Para namang hindi Christian, di ba? Hindi namimigay, para oil lang. O kung sa natural yon, bibigyan mo ba ng langis yung kapatiran mo? O yung ulam mo, hahatiin mo ba yan para bigyan mo sa kanya? Hindi ba? Yung oil, hindi pwede. Kaya ibig sabihin dito, it is not transferable. Hindi pwedeng ikaw ma-recognize dahil sa ang nanay mo ay worker ng church. Tapos sabi, bakit kabibigyan kita ng right? Anong karapatan mo pumasok sa hararian? Nanay ko kasi is Sunday school teacher. Ikaw ang tinatanong ko, ano ang karapatan mo? Yung kasing kuya ko, pastor. Ikaw ang tinatanong ko. Do you have right? As many as receive him, to them he gave the right. Okay? Now, etong, bakit hindi alam ng mga police one, umihingi siya ng oil? Sabi niya, doon ka manap doon sa nagbibili, baka pumunta ka doon sa nagbibili. Doon ka, bumili ka para sa iyo. But go rather to those who sell, doon sa nagbibili, and buy for yourselves. Kayo ang bumili para sa sarili nyo. Pagkatapos, ito susunod, tanan nyo. And while they went to buy, the bridegroom came. Kasi ang narinig niya, yung dumating na. Doon siya nataranta eh. Dumating na. Mga minamahal ng Panginoon. Ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, hindi panahon ng kapayapaan. Sabi mo sa katabi mo, mali ka. Okay, sabi, ulitin mo, ulitin mo, salang-sala. Hindi kapayapaan yung sitwasyon na yon. Ang pagbabalik niya. Kung paano ang kidlat. Kailan ba kumikidlat? Maganda ba panahon o hindi? Madilim ba ang langit o hindi? Katanghali ang tapat na kidlat. Pagka kumidlat, pagka may darkness, so ibig sabihin dito, pag matindi na, kasi pagbabalik na, judgment na yun eh. Pagbabalik ng Panginoon, judgment na yun. Amen. Hindi yun peaceful na sitwasyon. Mahirap na sitwasyon. Gets niya ka? Okay, so, bumalik na, ito na, andito na ang bridegroom. And those who were ready, sabi niyo ngayon, and those who were ready. Tingnan natin sa Tagalog ito, ha? Baka ito eh. Dumating ang lalaking kakasal, ang 5 nakahanda. So, yun pala ang wise. Sabi mo, ang 5 nakahanda. Saan? Nakahanda saan? Ready. Okay. Ay kasama niyang pumasok sa kasalan. Nakahanda siya sa Panginoong Jesucristo. May sabihin, sa puso niya, nando si Jesus. Hindi man niya tayo iniiwan, pinababayaan man. But napakaraming professing Christians. Okay? Matapos tumanggap kay Lord, the virgin ka, no? Tapos, iniisip niya, gagawin niya lahat ng gusto niyang gawin. Sad to say. Sabi ni Jesus, Luke 6:46, tinatawag niyo ako, Panginoon, Panginoon, di naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Nagabala ka pa. Tinawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, di niyo naman ginagawa ang sinasabi ko. Masunurin ka lang pagka nakikita ka. Kailangan meron tayo ditong DI. Yung bang DI, yung si Jesus, tapos nalilisik yung mata nakatingin. Ang picture na yon, kaysa ang anggulo ka, parang sa iyo nakatingin. Kailangan ay DI.
Hello, radyo ba kayo? Ibig sabihin, pag si pastor, nasingkit ang matanaan dyan, kagulo-gulo, mamaya biglang, si pastor, kamingay. Si pastor lang yun, ha? Pero kay Jesus, wala kang lusot. Huwag kayong magganon pagka naandun ako sa paligid para akong principal. Pareha lang tayo. Masaya naman akong kasama. Napakarami lang nagmi-misjudge sa akin. Pero masaya naman akong kasama. Yung mga nakasama ko, masaya naman sa akin. Natin na nyo. If it's within God's plan, itong COVID, itong lockdown, if it's within God's plan, which it really is, okay? Inalaw talaga yan. Could this be an opportunity for you to increase your faith? Ito ba'y opportunity para sa iyo? Para ma-increase ang faith. Ito na, ulitin ko, hati na niyo ito. Ito sinulat ko talaga, parang hindi ko makalimutan eh. How would you benefit out of this lockdown? Yan ang una. If it's within God's plan, which it really is, could this be an opportunity for you to increase your faith? Pwede bang ito'y opportunity for you? Ma-increase ang iyong faith. Now, ito pa isang striking question. Since the global issue is related to death, yan ang global issue related to death, gawa ng COVID. Now, would it be wise if we talk about eternal life? Since ang global issue is related to death, would it be but wise if we talk about eternal life sa mga sermons? Meaning, it's about salvation in a different, iba-ibang angulo na ginagawa kong years kung ginagawa yan. Actually, 10 years, yung first 10 years natin, puro salvation yan, iba-ibang angulo. Nakukuha niyo pa ba sinasabi ko? Okay. Tapos na ako doon sa aking mga striking statements na yun na inilista. Doon sa aking senior sa inyo noong last Sunday sa Matthew 17 verse 14 to 21. And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him, and saying, ito yung buong istorya, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely, for he often falls into the fire and often into the water. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Okay, sabi niya. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Pinagalitan niya, pinagwikaan niya yung kanyang mga disciples. How long shall I be with you? How long shall I bear with you? Alam niya kasi 3 years lang naman ang kanyang ministry. Now, bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. Okay, now, then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not cast it out? So Jesus said to them, because of your unbelief. So napakaraming lessons, maraming incidents, senior ko nung last Sunday. Pag tayo dumadating sa point nang wala na tayong remedy, lilitaw ang iyong unbelief. Nung wala ka nang pwedeng asahan maliban sa Diyos, yan ang pinakahuli ang Diyos. Believe din naman ako sa unbelief ng mga tao. Because of fear of death, kapit sa patalim kahit sa pamamaraan ng demonyo, kapit. Because of fear of death. Mga minamahal ang Panginoon. Ang sabi sa Bible, where is the sting of death? Nasaan na? Kamatayan, o kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Pag na-overcome mo yun, hindi ka magiging gano'n. Ang patay, mahirap ng patayin. Di ba? Sabi ko sa inyo noon. Ang patay, mahirap ng patayin. Guess niyo ako? Tignan niyo.
Sabi niya, tulungan mo ko, Panginoon, tulungan mo ko na mapagaling ang aking anak. No, di ba sabi niya? Okay, tinan niyo ang usapan nila. Jesus said to him, if you can believe, okay, Mark 9:23 to 24. Okay, sabi niya rito, if you can believe, okay, all things are possible to him who believes. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Tingnan niyo ito ha, tingnan niyo. Tingnan niyo itong incidenteng ito. Dito sa Matthew, okay, dito sa Matthew, nakikiusap siya na pagalingin yung kanyang anak. Yung kanyang mga disciples, sabi niya, bakit hindi namin siya mapagaling? Sabi niya ni Jesus, because of your unbelief. Dito naman sa mama, hindi pa ito believer. Hindi pa ito sumasama-sama sa kanya. Pero, meron na siyang faith na mapapagaling niya, kaya pumunta sa kanya. Kasi yung mga disciples mo, hindi kaya eh. Ikaw na lang. Doon sa master, nagpunta. Nakukuha niya ba nga yung point? So, naniniwala siya doon. Pero sabi niya, if you can believe, all things are possible to him who believes. Tapos sa Matthew 9:29, tatandaan nyo, according to your faith, let it be to you. Tatandaan nyo yan? Tapos, hindi niya sinama sila. Ang sinama lang niya, Peter, James, John. Para mabuhayin yung patay. So, ibig sabihin dito, walang pwedeng merong unbelief sa sitwasyon na very critical. Now, immediately, the fathers of the child cried out. Nasa gipit na sitwasyon, with tears, luhaan. Sabi niya, Lord, I believe. Help my unbelief. So, pwede ba ang faith ay merong mixture ng unbelief? Huwag ka nang, sasalamin ka na lang tumingin. Huwag ka nang tumingin sa katabi mo. So, if there's anything in our lives as mananampalataya, nasa end time na tayo ngayon. Nasa within the end times. You know? Kung naandun na tayo. This is an opportunity for the church, people, the believers, to get rid of their unbeliefs. Deal with your unbeliefs. Help my unbelief. Hindi sinabing, Lord, give me more faith. Hindi. Sabi niya, help my unbelief. When you are fearful, there is the presence of unbelief. Ang unbelief is not the absence of faith. Don't get me wrong with that. Ang unbelief is not the absence of faith. Ang unbelief is doubting your beliefs. So, kailangan ba nating i-deal yun? May opo naman. Nagigits mo sinasabi ko. Diyan matindi si King David. Kahit si Apostle Paul, gusto siyang patayin because of his belief in God. The principle. In-anoint yan. Yung, touch not the anointed of God. Hindi niya yung gagalawin. Kahit yun ay masama. Papatayin na siya noon, ha? Hinahunting siya talaga. Papatayin siya ilang beses. Tinatitreaten ang buhay niya. Pwede ka, alam niyo, pagka sa batas, at ikaw ay pumatay out of self-defense, ha? Lusot ka eh. Wala kang pananagutan. Kasi you have no choice. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Pwede niyang ginawa yun, pero hindi niya ginawa. Dahil sa kanyang belief. Napakaraming mga issues in life. Nalilitaw ang iyong unbelief when crisis arises. Mga minamahal ng Panginoon. Kung meron tayong titingnan sa ating time ngayon, tinan niyo sa James chapter 1 verse 5 and 8. Tinan niyo. If any of you lack wisdom, tinan niyo yan,
if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But, tignan niyo, but, let him ask in faith with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Sinisiklot-siklot ng hangin. For let not that man suppose that he will receive, kung ano yung pinagpipray niya, in-expect niya, he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways, unstable. Kaya kung ikaw ay sumpungin, o yung unstable mind, hindi ka consistent sa ginagawa mo. Okay. Yun ay manifestation of your unbelief. Nagigis nyo man sinasabi ko. Ang ayaw, maraming dahilan. Ang gusto, may paraan. Kami na mahal ng Panginoon. Government, community, ay sumunod. Ang solution ay, tignan nyo, pakinggan nyo mabuti. Social distancing. Okay. How can you work? Paano magano yung transportation, yung mga drivers? Social distancing. Paano ka mag-grocery? Social distancing. Paano babalik ang economy? Hindi, meron niyang period lang tapos i-release. Hinihintay niya yan. Matapos lang itong lockdown, masaya na ako. Uy, kung hindi ka masaya sa lockdown, kahit tapos na ang lockdown, hindi ka pa rin masaya. Huwag mong dayain ang iyong sarili. Don't kid yourself, okay? Hindi ka masaya sa lockdown? Hindi ka masaya kahit matapos ang lockdown. Sa lahat ng situation, ang presence ng Diyos nandun. Kaya sa burol ng iyong mahal sa buhay, nandun ang presence niya. Kahit ikaw ang nakaburol, nandun pa rin ang presence niya. Kasi ikaw wala na. Nasa Kanya na. Amen ba tayo doon? Kung bakit foolish? Nagsimula sa faith, itong Galatians, tinan nyo ha. Huwag natin tapusin ka agad. Bumaba ng tono ko ba? Tapos na si Pastor. Hindi pa. Sabi rin sa Galatians, chapter 3, O foolish Galatians. Ano ba yung foolish virgins? Foolish Galatians. O hangal na mga taga Galatia. Sabi niya, Galatia. Ang pananampalataya ay gala eh. Kaya, hangal na mga taga Galatia. Okay. Sino ang gumayo mo sa inyo? Sa harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinakita ni Kristo na pinako sa krus. Ang tanging bagay na nais kong matutuhan mula sa inyo ito, o nais kong malaman o nais kong maintindihan sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? By faith. This only I want to learn from you. Ito lang sa bagay na ito gusto ko maintindihan sa inyo. Learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Law or faith? Kasi kung noon, hindi na sana namatay si Jesus. Doon na nga tayo sa 2:21 muna. I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Tagalog. Hindi ko may pawawalang halaga ang grace of God. Biyaya ng Diyos o grace of God. Sapagkat ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan. Kung gayon, si Kristo ay namatay nang walang kabuluhan. Sayang lang. Kaya sabi ni Jesus, Ama, kumari alisin mo sa akin itong saro ng paghihirap. Ngunit huwag ang kalooban ko masunod kundi yan sa iyo. Walang way. Yun lang talaga. Kailangan mamatay siya. Okay. Gets niyo ako? Now,
Nanalig ka doon sa siya na namatay para sa iyo, ang ibig sabihin ng kamatayan niya niyan ay tinubos niya tayo. Colossians 2:40 na yan. Punta tayo doon. Tingnan niyo, ha? Kayong mga hintil, dating patay sa kasalanan, muling binuhay ng Diyos, nakasama si Kristo, pinatawad niya tayo sa ating, pinatawad sa inyo ang lahat ng mga kasalanan. Verse 14, na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. So ang ibig sabihin, bayad ka na. It is finished. The finished work of Christ. Napakaraming mga mananampalataya ay hindi naintindihan. Say by the grace, pero ang lifestyle ay by the law. Mixture of grace and law. Mixture of. Okay? Nakukuha na ba sinasabi ko? Natandaan niyo ba yung itinitch ko noon na kaya natatakot ng ganon? Antinomianism. Ito ay pananaw na nagre-reject sa kautusan o legalism, yung pananangan sa matindi sa kautusan, extreme na pananangan sa kautusan. At ang argument niya against moral, religious, social norm. Ang isa naman, one who holds, itong isa na ang kanyang pinanghahawakan ay ang gospel dispensation ng grace. Na ang moral law, yung moral, alam niyo naman yung moral di ba? Alam niyo yung immoral at saka yung moral, is of no use or obligation because faith alone is necessary to salvation. Now, are you wise or are you foolish? Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Dahil sinabi ni Jesus yan sa Luke 6:46, tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, pero hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. 47, pakikilala ko sa inyo. Gusto niyo malaman kung sino yung foolish? Ito. Pakilala ko sa inyo kung kanino natutulad ng bawat lumalapit sa akin, nakikinig na aking mga salita at nagsasagwa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato. Nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon. Bagyo yun, bagyo. Bumaha, tubig ay bumugso, malakas na hangin, bahay. Kasi pag kami malakas na ulan, sa English ba yan? English natin yan. Tinan nyo. Okay. And when flood arose and stream beat vehemently against the house and could not shake it, for it was founded on the rock. So, nakakabistuhan yung matibay. Tama. Susunod, tanan nyo, ito naman. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawan nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na yon at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na yon. So, yung nakikinig at nagsasagawa, kasama ng nakikinig at hindi nagsasagawa, parehong dumaan ng bagyo ng buhay. Isa'y nanatili, isa'y hindi. Yun ang crisis. Pag dumating ang crisis, makakabistuhan kung sino may sa pundasyong bato at kung sino ang hindi. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Matthew 7, verse 21. Tinan niyo. Tinan niyo ito. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Di ba, merong wise at merong unwise. Pero, tumatawag ng Panginoon pero hindi makakapasok. Kaharian ng langit. Kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, aral po kami sa itong palayas ng demonyo at gumawa ng kababalagan sa inyong pangalan. Sabihin ko sa kanila. Yun yung sinabi niya doon sa foolish virgin, di ba? Assuredly, I say to you, I do not know you. Sabi, kailan naman hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Doer of lawlessness. Englishin natin to. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. So ito yun. Pakinggan niyo mabuti. Hindi wise
na binabanggit mo ang si Christ without the teaching of Christ. Hindi wise. Hindi foolish. Binabanggit mo ang pangalan ni Jesucristo, wala ka namang katuruan o ang pamumuhay mo wala sa katuruan ni Jesucristo. Hindi wise. Okay, ito pa isa. Baliktarin ko na ha. Hindi wise na meron kang katuruan ni Kristo, pero wala naman sa si Kristo. Hindi wise yan. Meron kang katuruan, tas wala naman si Kristo. Meron kang Kristo, wala kang katuruan. Gets niya ako? Possible? Yes. Because of unbelief. Kailan lilitaw ang unbelief? Crisis. Kailan ka walang lusot sa iyong unbelief? Presence ni Lord Jesus mismo. The judgment seat of Christ there. Hindi ka makakapasok doon. Nagtaka ka, bakit nasa great white throne ako? Okay, sa ibang topic na yan. Kaya, ano ang purpose ng message? Doon sa three-legged chair, o yung tatlong inoobserbahan natin, government, community, at saka ang church. Okay? Sa ating situation ngayon. Yung government, nag-iisip pa ng gagawin niya at nag-eksperimento ng mga iba-iba. O, pwede nang mas gathering. Kinabukasan, hindi na pwede. Ano ibig sabihin nun? Nag-iisip pa kung ano talaga the best. Alam nyo, kung alaguhan tayo, akala nyo ba, pag inalaguhan, yes! Sabihin ni Pastor, bagatin na tayo. Mali. Obserbahan ko pa ang sitwasyon. Magmamatsyag pa ako at magmamasid sa paligid ko ano nangyayari. This will take a long time, mga minamahal ng Panginoon, mahaba ito. Ngayon, tinan nyo. Church, kaya, would you be interested if we talk about the role of the church? Since church lamang ang natitira sa tatlo, government, response ng community sa government, at saka church, role ng church. O, hindi ba magiging mas interesado ka na pakinggan mo ang role ng church? So next Sunday, baka ito ang aking introduction to. Now, tanong, how would you benefit out of this lockdown? If it's within God's plan, which it really is, could this be an opportunity for you to increase your faith? Opportunity ba ito? If it's God's plan, which it really is, could this be an opportunity for you to increase your faith? Yes, no? Opportunity ba ito para ma-increase ang faith mo? Yes. So, ikaw ang liwanag, ikaw ang parola. Ikaw ang ilaw. Para ang mga tao hindi masiraan ng loob. Walang tatakbuhan kundi ang Diyos. Ayuda, ayuda, ayuda. Hanggang kailan ang ayuda? Ang government, meron lang pondo yan. Pero kung nawala yan, wala na. Kung walang income, saan kukuha ng pang-ayuda ang government? Magtanim-tanim na kayo dyan. How would you benefit out of this lockdown? Hindi ba ito opportunity to increase your faith? Since the global issue is related to death, would it be wise to talk? Would it be but wise to talk about eternal life? Since na ito ang issue with death. Ang death ba ay mangyayari? Yes or no? Pag nagagalit sa sini, mamamatay ka rin. Ang sagot ng siyempre, ikaw rin. Darating yan. Hindi COVID lang yan.
Okay, so ito yung mga question na marami well-informed, but they're not transformed. So if there's anything we have to deal with to increase our faith, paano i-increase ang aking faith? Mali na naman ang katanungan. Ano kailangan kong alisin para ma-increase ang aking faith? Lagi tayo may mga maling tanong. Anong kailangan kong gawin para lumago? Mali Anong kailangan kong gawin para tumaba? Ha? Ay, teka, mali yata yan. Kasi wala namang problema sa pagtaba. Nagising kayong bigla doon. Dito sa HTBC, naglolobohan talaga dito kasi ay ang belief ko, ito ang belief ng leader mas mura ang pagkain kaysa gamot. Kaya kumain ka na ng masustansyang pagkain para iwas ka sa gamot. I believe that principle. Maski nung araw pa. Hindi pa ako mananampalataya, gano'n ako. Nakain ako ng pagkain masustansya para mas mahal kasi ang gamot. Tsaka mahirap yung ginagamot pa. Okay, amen ba tayo doon? Nasayahan ba tayo sa ating lesson for the day? Amen po? Natuwa ba kayo na itong i-deal mo ngayon, yung iyong unbelief? Kailan mo makikita ang unbelief mo? Crisis. Pag meron ganang sitwasyon. May namatay na mahal sa buhay, meron kang karamdaman, ayan. Malalaman mo yon. So, doon mo mabibisto ang sarili mo. If there is anything in your life now to deal with, ito yun. Get rid of your unbelief. Take advantage of your situation. When there is fear, there is unbelief. So, inconsistency is the manifestation of your unbelief. Kasi, dumidepende ka sa sitwasyon Kaya ka lamang mabait. Pag, hallelujah, amen. Dumating ang kalakasan. Pagka may pera, lakas mag-hallelujah, amen. Pag wala ng pera, hindi na maka-hallelujah, amen. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Kung gusto natin mag-benefit sa promises of God, manampalataya, manalig tayo, magtiwala tayo. Amen po ba tayo doon?